Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Kumusta po kayo? Muli maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin umpisahan, nais ko muna kayong batiin. Shout out sa ating Team Kapuso. Nandyan si Founder Jane, Sir Freddy, Ma'am Christy Alforte, Miss Thor TV, kapatid Ray Marie, at syempre nandyan din po si Ma'am Nelia, kapatid Sam TV, at sa lahat-lahat ng Team Kapuso. At syempre sa aking kasama rito sa bahay, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At syempre sa aking kaibigan pang si Sir Erwin Panganiban. At syempre sa aking team, na walang iba, DVDG Family. Shout out! At ngayon, meron naman po tayong bagong kwentong babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, ako nga po pala si Jima. Kuya, nais ko rin po mag-share ng aking kwento. Sana magustuhan po ninyo at ng inyong tagapakinig. Kuya, lumaki ako sa pamilya na mapagmahal ang aming nanay at tatay. Sa totoo lang, Kuya, 7 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. At sa sobrang sipag ng aming tatay at nanay, kami po pala lahat ay nakapagtapos sa pag-aaral sa kolehiyo. Kaya sa totoo lang, Kuya Kalbo, ina-idolize ko po talaga ang aking tatay. Kaya minsan, sinabihan kami mga babae na kung kami daw ay mag-asawa, dapat piliin daw namin ang lalaki na mapagmahal at takot sa Diyos at responsible. Dahil ganun po ang aking tatay, Kuya. Family-oriented po talaga siya. Kaya kami lahat ay nakapagtapos sa pag-aaral. Hanggat sa pumunta ako ng Maynila, Kuya, at nakapagtrabaho sa magandang kumpanya. Doon nagsimula ako sa aking trabaho, Kuya. At doon ako nagsimulang tumulong din sa aking mga magulang. Walang buwan na hindi ko sila pinapadalhan. Although hindi naman sila nangihingi. Pero siyempre, gusto ko silang makatikim sa aking pinagpaguran. At masayang-masaya naman sila, Kuya, pag natanggap nila ang aking padala.
hanggat sa nakilala ko ang tawagin nating Denz. Nasa kabilang building po siya, kuya, at ibang kanyang company. Pero madalas kami nagkikita at nagkakasabay sa jeep. Hanggat sa nagkakilala kami. At doon nagsimula, kuya, ang lahat. Matagal ko siyang pinagmamasdan. Pero nakita ko kay Denz, kuya. Siya po ang nakikitaan ko sa isang lalaki na gusto ko. Dahil sa nakilala ko na siya, anak din po din siya, kuya, sa mahirap na pamilya. Kaya tumutulong din siya sa kanyang mga magulang. At sa kanyang mga kapatid. Kaya nagustuhan ko si Denz, kuya. Sa totoo lang, kahit hindi pa siya nanligaw sa akin, kuya, gustong-gusto ko na siya. At dumating ang hindi inaasahan, kuya. Nanligaw si Denz sa akin. At sabi ko nga, nakita ko ang kabaitan niya. Nakita ko ang gusto ko sa isang lalaki. At nandun kay Denz, iyon. Siyempre, pakipot muna, kuya. Hindi ko muna siya sinagot. Pero hanggat sa nag-anim na buwan ang kanyang panliligaw sa akin, sinagot ko siya, kuya. At doon, naging masaya ako. At maging si Denz, kuya, masayang-masaya siya sa akin. Sa totoo lang, gusto niyang makilala ang aking mga magulang. Pero sabi ko, hindi pa panahon. Marami pa siyang dapat patunayan sa akin. Yun ang sinabi ko sa kanya. Napangiti si Denz, kuya. At biniro pa ako. Palagay ko ba daw nagbibiro siya sa akin? Totoong-totoo naman daw niya akong minahal. Sabi ko lang, nagbibiro lang ako. At hanggat marami kaming plinano sa buhay ni Denz, kuya. Hanggat sa napag-usapan na namin kung sakaling kami ang pagtagpuin. Marami kami mga pangarap. Dumaan ang mga taon, kuya. In-enjoy namin ni Denz ang aming pagiging isang single. Hanggat sa umabot sa punto
inalok ako ni Dens ng kasal. At sabi ko, dapat umuwi kami ng probinsya kung yun ang gusto niya. Kailangan niya sabihin sa aking mga magulang. Dahil para malaman nila at mabasa nila si Dens kung ano ang pagkatao niya. Sa totoo lang kuya, umuwi kami ni Dens sa aming probinsya. At pinakilala ko siya sa aking mga magulang at mga kapatid. O na hindi pa sinabi ni Dens kuya sa aking mga magulang. Basta alam nila na mag-boyfriend kami. Sa totoo lang kuya, doon din natulog si Dens sa amin. At doon, sinabi ni Dens ang kanyang pakay kung bakit siya nandun sa amin. Sinabi niya sa mga magulang ko na kung papayag sila, ay pakakasalan ako. At doon kuya, hindi naman ako nabigla. Dahil napangiti lang ang aking nanay at ang aking tatay. At gustong-gusto na rin nila na mag-asawa ako. Kaya naplano namin ang buwan ng kasal. At naplano iyon October 2022. At doon kuya, nakasal kami ni Dens. Sabi namin, hindi muna kami gagawa ng anak dahil kailangan muna naming magkaroon ng sariling bahay at syempre sasakyan. Kumbaga nag-invest kami kuya. Si Dens sa bahay, ako naman sa sasakyan. May nakuha kaming bahay kuya sa bandang Laguna. Kaya malayo-layo din ang biyahe kung magbabas kami. Kaya naisipan namin kumuha ng sasakyan para kahit papaano dire-diretso ang aming takbo papuntang trabaho. At doon nga kuya, natupad lahat ng aming mga pangarap. Sabay kaming papasok, sabay rin kaming uuwi. Sabay din kaming mag-day off. Kaya masaya kami kuya na nagsasama ni Dens kahit wala pa kaming anak. Isang taon na kaming nagsasama ni Dens nang mabuntis ako. Napaka saya ni Dens kuya.
malaman niya na buntis na ako. Lalo na sa pangatlo at 4 na buwan, nalaman na isang lalaki ang nasa sinapupunan ko. Tuwang-tuwa si Dens, kuya. Walang mapaglagyan ang tuwa. Wala pa man ang baby namin. Namili na siya, kuya. So sobrang excited. Namili na siya ng damit. Lahat. Inihanda na ni Dens. Kaso, kuya, akala ko tuloy-tuloy na ang aming kasiyahan. Pitong buwan na ako nabuntis noon. Natutulog kaming dalawa. Sa sobrang pagod ko, naririnig ko si Dens na napakalakas ng hilik niya. Pero sa sobrang pagod ko, natulog lang ako, kaya hindi ko pinansin ang lakas ng hilik niya. Hanggat pagising ko ng umaga, kuya, nagulat ako. Matigas na ang katawan ni Dens. Kuya, grabe ang sigaw ko. Hingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Dahil sa nangyari. Hindi ko lubos maisip, kuya, mangyari kay Dens yun. Sising-sisi ako noon. Bakit hindi ako bumangon at gisingin siya nang marinig ko ang kanyang napakalakas na hilik? Yun pala, yun na yung huli. Dahil binangungot na si Dens, kuya. Tinulungan ako ng aming mga kapitbahay. Tinawagan ko ang aking mga magulang at ang aking mga biyanan sa nangyari kay Dens. Sa totoo lang, kuya, balisang-balisa ako noon. Lagi kong sinasabi sa kay Dens, bakit niya ako iniwan? Ang aming mga pangarap, bakit ako na lang ang haharap? Kaya nung dumating ang aking mga biyanan, ang aking mga magulang, kitang-kita nila ako, kuya, nalugmok ako. Iyak nang iyak ako. Kaya pinayuhan ako ng aking mga biyanan na huwag masyado daw akong magpa-stress dahil buntis ako. Tanggapin ko na lang ang lahat dahil hindi naman na talaga maibabalik pa ang buhay ni Dens.
kuya. Hanggat sa naihitid siya sa huling hantungan. Hanggat inilabas ko ang aming panganay. Isang lalaki. Kuya, kamukhang kamukha siya ni Dance, kuya. Nakuha niya lahat ang kagwapuhan ni Dance. Kaya doon na lang ako tumitingin at ang anak ko na lang ang nagpapalakas sa akin, kuya. Sa totoo lang, yung sasakyan, binabayaran ko mag-isa. At yung bahay, ay prenasis ko ang mga papel. Dahil ang nakapangalan doon ay si Dance. Kaya, nagtatrabaho ako, kuya, para sa aming anak ni Dance. Minsan, napapanghinaan ako ng loob. Pero iwan ko ba, kuya? Totoo po ba talaga? At totoo pala na may kaluluwa talaga, kuya. Dahil sa tuwing ako'y napapanghinaan ng loob, nagpapakita si Den sa akin sa panaginip. Tanghaling tapat noon, katabi ko ang aming anak. Natutulog ako. Panaginipan ko si Dance, kuya. At talagang parang nag-uusap kami ng totoo. Sabi niya, tatagan ko daw ang loob ko para mabuhay ang aming anak. Niyakap niya ako, kuya, sa panaginip. Sa totoo lang, kuya, paggising na paggising ko, may luha pa ang aking mga mata. Kaya doon, kuya, lumakas ang aking loob at hindi ako napanghinaan. Kahit minsan nahihirapan na akong magbayad sa sasakyan. Dahil ako lang mag-isa. Mayroon pa kaming anak na binubuhay kong mag-isa. Kaya minsan, kuya, gusto ko na lang i-give up ang sasakyan. Huwag lang ang bahay. Napag-isip-isip ko na ang ihulog ko sa sasakyan ay gamitin ko na lang sa aming pang-araw-araw. Lalong-lalo na sa pangangailangan ng aming anak. Kaya yun ang aking plano, kuya, na isauli ko na lang ang sasakyan para mabawas-bawasan ang aking gastusin. At ngayon, kuya, ito, lumalaban mag-isa. At kakayanin ko.
Kakayanin ko mag-isa na mapalaki ko ang aking anak. At alam ko naman na nandyan lang si Dens lagi sa amin. Kuya, maraming salamat sa iyong palatuntunan. Naway nagustuhan po ninyo ang aking sulat at kwento ng buhay. Muli maraming salamat. More power. Jima. Ma'am Jima, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento. Kwento na mapupulutan ng aral. Ng mga tao na napapanghinaan ng loob. Sa kwento mo bilang isang babae na nakikipaglaban para mabuhay ang iyong anak. Kaya maraming salamat po, Ma'am Jima, sa iyong napakagandang kwento. Kayang-kaya mo yan. Sabi mo nga, pag napapanghinaan ka ng loob, nagpapakita si Sir Dens sa panaginip at pinapayuhan ka na huwag kang mapanghinaan ng loob. Ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, yan po'y pagkaloob ng ating Diyos. Sinusubo ka kung saan ang tatag mo. At huwag kang makalimot tumawag sa Kanya, Ma'am. Dahil isa siya at siya lang ang makakatulong sa iyo, ang ating Panginoon. At believe ako, dahil may mga naisip ka na dapat mong isurrender yung sasakyan na balak mong isauli para ang ihulog mo doon na pera ay magamit mo sa iyong anak. Kung talagang hindi na kaya, pwede mo pong gawin yon para hindi po kayo mabigatan. Magandang plano po yan, Ma'am. Dahil kung balang araw makaluwag ka, magkakaroon ka rin sigurado ng panibagong sasakyan. Pero sa ngayon, dahil yung anak mo'y maliit pa, marami pang sakripisyo ang gagawin mo. Kaya sacrifice mo na lang siguro ang sasakyan. Huwag ang bahay. Dahil mahirap ang nangungupahan at hindi iyo. At least yan ay magiging iyo. Kaya maraming salamat. Mga kaibigan, anong masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Jima? Mag-comment! At syempre, i-share sa ating mga kaibigan. Malay po natin, isa sa ating mga kaibigan ay magpapadala ng kanilang kwento ng buhay dito sa ating programang Ating Balikan ang Nakaraan.
Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe. At syempre, i-share sa inyong FB itong ating programa. Malay po natin, maraming magpapadala. Muli, maraming salamat sa ating Team Kapuso, Team BG. At syempre, sa aking team, DG Family. Shout out. At syempre sa ating mga kaibigan na ibang team na bumibisita rito sa aking channel. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong suporta. Muli, ito nga po pala si Junsahi Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.